you. Kamusta? Okay lang po. So, baka nagtataka ka na kung bakit kausap mo ako ngayon ay ganito. Nirefer ka sa akin ng iyong class advisor at ng inyong guidance advocate. So, dahil ikaw raw ay hindi nag-participate sa klase, wala ka raw ganang pumasok, at lagi ka raw nag-iisa. Bakit? Anong problema? Ano po kasi, transfer po ako sa bagong school po na to, and hindi ko po alam na ita-transfer po kasi ako. Bali, nalaman ko na lang po na lilipat po pala ako ng school. Then, dito po sa bagong school ko po ay nahihirapan po ako mag-adjust. Hindi ko po siya gusto po talaga yung school na ito ngayon. So, baka yun din po. So, sinasabi mo na parang dahil ayaw mo yung school na ito, galing ka sa public pala? Opo, galing po sa public. Galing ka sa public. So, kung ang magulang mo lang ang may gusto na ilipat ka dito sa school. Opo, tapos, ayun po, ano na lang po din, parang go na lang din po ako, doon na lang po ako, mag-stay na lang po ako dito sa school na po. Pero bago pala ang lahat, bago ko makalimutan, huwag kang mag-alala kung ano man yung mapag-usapan natin ngayon ay hindi lalabas sa social media or walang ibang makakita, walang ibang makakaalam kung ano yung mapag-usapan natin for your safety na rin, yun sa data privacy. Yan. So, ikaw ngayon ay nasa Christian school, tama? Opo. So, kung ikaw ang tanungin, kamusta yung bagong school ngayon? Ano po, parang hindi ko po talaga gusto yung bagong school ko po ngayon dahil ano po, sa lumaki pong school, sa public school po, marami po ako doon kaibigan. Marami po kami circle of friends, parang 6 po ata kami. Tapos kahit hindi lang din po sa circle of friends ko, marami po akong nakaka-interact po ako sa mga kaklase ko din po. Like, kahit outside po sa circle of friends ko na yun, parang may bond po talaga kami magkakaklase. Pero ngayon po kasi nung nalipat po ako dito sa bagong school po, parang syempre bago po ako, wala po akong kilala. Tapos wala pa po akong, syempre dahil ako lang po mag-isa ng transfer. Sila po lahat, magkakakilala na sila, magkakasama na po sila. May mga circle na po sila, pero syempre po ako na-transfer, hindi po ako nakikisabay sa kanila dahil yun nga po, mahirap sa kanila mag-connect dahil iba na yung humor nila, iba na yung parang inside joke po nila. Parang nauupi ka. Opo. So parang pinili mong mag-isa kaysa sumama sa kanila. Opo. So kung tanungin kita na ngayon, pwede mo bang i-rate yung bago mong school from 1 to 10? Ano po? Pwede kang pumili from 1 to 10. Gano'n mo ba gusto yung school ngayon from 1 to 10? Mga 3. Mga 3. So mababa nga, no? So parang kaya yun ang naging dahilan kaya parang wala kang gana sa school mo. Ano ba yung pinaka-challenging part na sa pag-adjust mo dito sa bagong school? Ano ba saan ka ba medyo nahirapan talaga sa bagong school? Madami pong parang mahirap, pero siguro po yung parang pinaka talaga nakaka-apekto po sa akin is ayun nga po, parang na-out of place po ako. Kasi hindi lang siya nakaka-apekto sa pagiging sa magkakaibigan, nakaka-apekto din po sa pag-aaral ko kasi wala pa akong matanungan kung kunyari pag wala pa akong maintindihan kasi sa previous school ko po, dahil may mga kaibigan po ako dun, pwede ko po silang matanong kung pwede pa-explain po ng ganyan, pa-explain ng ganito, ganyan. So, naiintindihan ko po siya kaagad. Tapos dito naman, syempre po kasi yun nga, wala pa akong kakilala, wala akong nakipag-interact, parang mahirap po sa akin makipag-interact sa kanila, wala po akong matanungan, tapos parang nakaka-apekto po yun sa grades ko po. Yan, so kaya dahil sa ganun, nabanggit mo kanina na ikaw ay nauupi. Ano ba yung sa palagay mo ba, pag ikaw during sa time, halimbawa, pinili mo mapag-isa ka o pinili mong wala kang kausap, during sa time na yun, nasa sitwasyon na yun na ikaw ay mag-isa,
Ano ba yung pakiramdam mo sa time na yun? Ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay malungkot? Ano po, malungkot po kasi lalo na kapag kumakain, tuwing lunch time po, at syempre, ano po, kumakain po ako ng mag-isa din. Naalala ko lang po na ano na dati po sa previous school ko, magkakasama po kami kumakain. Tapos nagkachika-chikahan pa. So ngayon po, ano na lang ako na mag-isa. Tapos yun, nag-ano lang po ako ng cellphone. Tapos, yun po, malungkot din po. So, yun nga na banggit mo na talagang ano yung pinagdaanan mo, lagi ka na lang mag-isa. Na-pressure ka ba sa iyong parents pagdating sa mga grado? Sa parents po, parang hindi naman po masyado, pero kahit ganun po, kahit di po nakaka-pressure yung parents, wala, ano pa rin po, parang nagigilty pa rin po ako ng mga grades ko po ngayon. Nakaka-guilty nga talaga pag ganun, mababa yung grades. Yan. Ayan. So, ano ba yung lakas na pinanghawakan mo ngayon sa panahon na ikaw ay nahihirapan sa iyong pag-aaral? Ano ba yung pinanghawakan mong lakas? 'Di ba? Sa panahon na ikaw ay nahihirapan, ano ba yung pinanghawakan mong lakas? Ano din po, yung parents ko pa din po kasi yun nga, diba, hindi naman po sila ganun nakaka-pressure po talaga sa grades ko po na syempre kailangan po pasado, pero compared po kasi sa grades ko dati sa previous school ko po ay matataas po siya, nasa 90 and above po, 95, 94, then ngayon naman po nag-transfer na po ako, nagbaba na po siya, pasado pa rin po, pero parang para po sa akin, nag-downgrade po siya na dati, ang parang nasa isip ko, ang talino-talino ko dati, ang tataas ng grades ko. Tapos parang ngayon po, parang naging bobo po ganun kasi nagbaba na siya. Tapos kahit sabihin naman po na parang hindi pa din po ako pinapressure ng parents ko. Like, ano naman po sila, parang nag-ano po, parang sila po yung pinapaghugutan ko po talaga ng lakas. Sinusuportahan ko rin po nila ako. Parang ginagawa naman po nila yung lahat na para maka-adjust po ako ulit sa ngayon po. Pero kahit na pa rin po ako sa mga grades ko. Magandang balita yun na kahit may kamahalan, di ba? Alam naman natin na medyo mahal talaga sa mga private school kaysa public school, pero magandang balita yun na ang mga magulang mo, ang pamilya mo ay patuloy na sumusuporta sa iyo. Alam mo ba na yun nga, sa base sa sinabi mo, alam mo ba na pwede mong gawin kung ano yung mga ginawa mo doon sa previous school? Halimbawa, ikaw ay aktibo doon, mataas yung mga grado mo, pwede mong gawin ulit yan dito sa bagong school. Pwede mangyari ulit yun. Yan. So, pag-usapan natin ngayon yan. Kasi, doon sa techniques natin gagamitin ngayon, yung solution focus, ang pag-usapan natin ay hindi yung problema, kundi kung ano yung solusyon ng iyong problema. Yan, kasi ang problema nandiyan na yun, wala na tayong magawa. Hindi natin pwedeng alisin agad-agad yung problema. Ang tanging nating magagawa ay kung paano solusyonan yung problema. Tulad ng yung pinagdaanan ngayon na ikaw ay nahirapan sa iyong pag-aaral. Yan, so ngayon ay atin naunawaan ang iyong problema. Ano ba yung pwede mong gawin para makaalis ka sa problema mo na yan? Ano ba yung pwede mong gawin? Kasi kung problema ko po sa na-out of place, parang pwede ko po gawin na talaga parang nahirapan po talaga ako makapag-intera kasi na out of place ako. Ginagawa ko po is, ginagamit ko lang po yung social cellphone po, social media sa Messenger. Tapos nakipag-usap na lang po ako dun sa mga previous friends ko po. Then, sa bagay naman po, dahil bago pa lang din po ako nakaka-transfer, baka nasa isip ko rin po sa katagalan, mag-warm up din po sila sa akin or mag-warm up din po ako sa kanila. Then sana po in the future is parang may magiging close na rin po ako kahit isa lang. So sa sitwasyon mo ngayon, ano ba yung bagay na
pwede mong i-improve into positive? Para bagang sa pinagdaanan mo ngayon, ano ba yung pwede mong ma-improve para malagpasan yon at para mapunta ka doon sa positibong mga bagay? Ano po, siguro ano din po, parang ano din po kasi ako, pinipili ko po na hindi magsama din sa kanila. Mm. So baka po pwede yun siya ma-improve po na maging open po ako, kahit unti lang na wag ko pong madaliin sarili ko na wag ko pong madaliin sarili ko na makipag-interact sa kanila. Ano ko lang po, parang step by step ko lang po siya gagawin. Pero may plano kang makipagkaibigan sa kanila. Parang sa sinabi mo, parang dahil nauupi ka, so ang gusto mong i-improve ngayon, hindi mo man madaliin, pero parang may inopen mo na ikaw ay pwede makipag-friend ulit. Opo. Ano lang din po, kasi hindi ko na naman pinipili ko pong mag-isa ngayon, hindi naman po ibig sabihin na parang ayoko na po makipagsama sa kanila. Gusto ko naman po magkaroon ng kaibigan talaga. Gusto ko po talaga as in magkaroon ng kaibigan. Kahit isa lang po na maging ka-close po. Pero yun nga po, parang dahil nga bago pa lang din po ako, parang nahihirapan po ako mag-adjust. So, unti-untiin ko lang po muna. Ayan, so nakita ko na ikaw ay may positibong pananaw, no, na gawin yung mga bagay. So mabuting balita. Yan yung main focus doon sa solution based technique na pag-usapan kung ano yung solusyon ng ating problema. So sa sitwasyon mo ngayon na inaisip mo na yung positibong mga bagay, pwede mo bang i-rate yung iyong positibong pananaw ngayon from 1 to 10? Ano po, mga 5 po siguro. 5 po, 6. Ayan. Bakit 5 or 6? Bakit doon? Dahil po parang yung mga positive po na pananaw po ngayon na pwede ko po na dahil sa ko po siya sa base ko rin po sa sarili ko. Dahil yun nga po ako na parang tinutulungan niyo po ako na intindihin po kung ano po talaga yung pinaka-root ng problema ko. Then ngayon po inisip ko po nga na parang dapat po ako parang parang gumalaw din po ba na hindi lang dapat nakadepende sa kanila na makipag-interact sa akin. Dapat din po nag-first move din po ba ako. So yun po, din po siya, based din po siya sa sarili ko po feeling na kung gaano po ka-positive feeling. May ma-recall ka bang pangyayari doon dito sa bagong school, ha? May ma-recall ka bang pangyayari na ikaw ay naging confident, naging active sa school? Lang po, parang dahil po yun nga, sa previous school po kasi ako, lagi po akong parang naging leader, ganyan po. Pero syempre, pag transfer ko po, iba na yung environment, iba na po, parang hindi pa po nila ako kilala, ganun. Kaya yun nga po, mahirap din mahirap mag-excel po ba, kasi nga parang hindi pa nila pa nakikita yung parang skills ko po, ganun. Pero one time po kasi na nagpunta po ako sa group na parang po, lahat po sila nagtulungan po sa isang project na yun. Then ako po parang wala po ako masyadong parang wala po talaga ako masyadong natulong that time. Ginawa lang po nila is nag-volunteer na lang po ako na kahit ako na lang po mag-report. Then habang nag-report po ako, yun lang po yung time na feel na parang yun po, naka-feel na confident po ako na parang hindi yun man po sabihin na parang katulad sa previous school, pero parang yun nga po yung confidence ko, bumalik po siya habang nag-report po ako, kasi yun nga po yung pinaka strength ko po talaga is mag-report, mag-recite. Then that time po nung nag-report po ako, parang nasayahan din po ako onti doon, kasi nga nakikita din po ng teacher tsaka po ng mga iba kong klase na ay ganito pala siya, like, parang po. Ano ba yung ginawa mo para maging
mag-succeed ka doon sa time na yon na ikaw ay confident sa isang bagay? Ano ba yung sikreto mo? Bakit mo nagawa yun? Ano po, syempre, katulad po ng ginagawa ko din dati, pinapag-aralan ko po yung topic, ganyan, kasi doon po talaga ako, tsaka, magaling po talaga ako sa pag-report, tapos malakas po talaga boses ko, then, iniisip ko na lang po na, na, kung hindi ko pa to galingan, baka mamaya madamay pa po yung iba kong kagrupo sa bagsak namin na grades, kaya, yun po, ginalingan ko po siya, tapos, inaral ko po ng mabuti yung ginawa po namin, project po. Yan. So, nakita naman natin na ikaw ay kumpiyansa na gawin yung mga bagay-bagay. Pwede mo bang i-rate yung sarili ngayon kung gaano ka ka-concern sa iyong grado? Ano po, 8 po. 8? Wow. So, 8 malaki 'yun, ano? So, ano ba yung pwede mong gawin para ma-maintain yung ano na 'yon, yung 8 na 'yon? Kasi 'di ba pag ang 8 medyo mataas na 'yun. So, ano ba yung pwede mong gawin para ma-maintain na mataas yung grado or ano? Ano po, kasi concern po talaga ako sa grades ko. Then, previous, kaya po ang tataas ng grades ko. Tapos ngayon, parang halos malapit na siya sa, kahit sabihin pa mga kasado, like 79 when, pa rin po parang, hindi pa rin siya sa loob ko. Parang pinipilit ko na din po ngayon na pag-aralan ko po talaga yung mga topic kahit dahil nga po wala pong magatulong sa akin na relating po sa academics. Dahil syempre po, nagatulong naman po sa kanyang parents ko, pero in relation naman po yun sa parang emotional state ko po. Pero pagdating sa academic, sa mga grades ko po, yun yung parang wala po akong masyadong matanungan kapag wala po akong naintindihan. Yung, minsan po yung teacher, hindi naman po sila laging available talaga. Then marami din po silang, may schedule din po silang sinusunod, kaya mahirap din po magtanong sa kanila. So ngayon po, yung sarili ko, yung inaano ko na lang po yung sarili ko na pag-aralan talaga na mabuti yung mga subjects ko na nagbababa para sa akin. So nakita ko na ikaw ay may positibong panganaw, no? Na parang yun yung focus ng solution-based technique na kung saan itabi yung problema, pag-usapan yung solusyon. Tapos sa mga binanggit mo ngayon na pag-usapan na ganito yung gawin mo, na ikaw ay mag-focus doon sa mga subject mo, sa mga requirements mo, sa pag-aaral mo, at lalo tigit doon sa nabanggit mo rin kanina na kung ikaw ay nauupi, ikaw na lang ang unang mag-move para magkaroon ng kaibigan, para mangyari yung circle of friends, para magkaroon ka ulit ng circle of friends. So, ako ay natutuwa na ganun lang yung desisyon sa buhay. Nawa ay ikaw ay ipagpatuloy mo kung ano yung positibong pananaw ngayon. Sikapin yung pag-aaral kasi para na rin yan sa atin. Para na rin yan sa kinabukasan natin, no? Nating mga kabataan. So, pagbalik mo sa school, bukas o sa sunod na mga panahon, ipakita mo lang sa kung ano yung positibong pananaw. Okay? So, maraming salamat sa iyong kooperasyon, Cass. Thank you po.